Umalikwas ako ng bangon. Tinignan ko ang orasan sa bedside table ko. It's 8 o'clock in the morning. Ethan will wake up anytime soon. Nagmadali akong naghilamos. Hindi na ako nagsuklay. Ipinulupot ko na lang ang buhok ko pa itaas. Nagmadali akong lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina. Para lang mapanganga sa naabutan kong eksena. Jacob was cooking. Ang isang kamay niya ay nakahawak ng sendok at ang isang kamay niya ay karga si Ethan na nakayakap pa sa leeg niya. Nakapikit pa si Ethan. Kinuhanan ko sila ng picture nang hindi alam ni Jacob. Daddy, call Mommy. Let her cook for us. Narinig kong sabi ni Ethan. Your mom's still sleeping. Is she always like this? She makes you starve? Tanong ni Jacob sa anak. No, she wake up early and cook for me always. Sabi ni Ethan. Good morning, sweetheart. Singit ko. Lumingon si Jacob sa akin. Lumapit ako at hinalikan si Ethan sa pisngi. Good morning, Mommy. Give also Daddy a good morning kiss. Aniya. Napamulagat ako sa gulat. Napaka-advance talaga ng utak ng anak kong to. What? Gulat kong tanong. Give Daddy a morning kiss. Ulit niya. Napatingin ako kay Jacob na may nakapaskil na nakakalokong ngiti sa mga labi niya. Your son wants you to give me a good morning kiss. Aniya na nakangiti. Tinignan ko siya ng masama. Bago pa ako tumingin kay Ethan, nakatingin din siya sa akin. Mom, just kiss Daddy, okay? Iritable niyang sabi. Bumuntong hininga ako. Tumingkayad ako para halikan sa pisngi si Jacob. Pero bigla niya akong hinawakan sa batok at siniil ng halik sa labi. Saglit lamang iyon, binitawan din niya ako kaagad. Narinig ko ang pumalakpak si Ethan. Yay! Tuwang-tuwang sabi ng anak ko. Hindi ko napigilang mapangiti sa inasta ni Ethan. I see in my eyes, son, the happiness of having his mom and daddy beside him. Ibaba mo na si Ethan sa upuan niya, ako na magluluto. Sabi ko kay Jacob. Sumunod naman siya. Ibinaba niya si Ethan sa upuan. Itinuloy ko naman ang pagprito niya ng bacon at ham. Naramdaman ko siya sa likuran ko kaya nilingon ko siya. What? Tanong ko. You're beautiful kahit wala kang ayos. But please, next time, bago ka lumabas ng kwarto, magsuot ka ng panloob. Mabilis akong tumingin sa harapan ko. My God, wala nga pala akong suot na panloob. Ano ngayon? Wala namang ibang tao dito. Sabi ko, trying to save my ego. Ngumiti siya ng nakakaloko. But I'm here. I'm a visitor in your home. Hindi ka ba naiilang sa akin? Tinalikuran ko siya at kinuha ko ang mga niluto ko. Bakit ako maiilang sa'yo? Alam ko namang ilang beses mo nang nakita yan. Sabi ko. Lumapit ako kay Ethan at nilagyan siya ng pagkain sa plato. Naupo na rin si Jacob sa kabisera. Anak, start eating your food. Sabi ko. Magana namang kumain si Ethan. Tumingin ako kay Jacob at nakatingin din siya sa akin. Ibinaling ko ang mga mata ko kay Ethan. Sweetheart, you want more ham? Tanong ko. No, Mom. Sagot niya. Saan ang lakad mo ngayon? Narinig ko ang tanong ni Jacob. Tumingin ako sa kanya. I'll go to supermarket. Kailangan nating mag-stock ng pagkain dito. 1 month pa tayo dito bago natin maisama si Ethan sa Pilipinas. Sabi ko. Sasama kami ni Ethan sa'yo. Aniya sakay pinagpatuloy ang pagkain. Napamulagat ako sa kanya. What? Sasama kayo ni Ethan? Tanong ko. Let me and Daddy help you, Mommy. I want to go with you. Sabi naman ni Ethan. But sweetheart, let us go with you. Makakatulong kami ni Ethan sa'yo. Lalo na wala kang kasamang maids. Sabi naman ni Jacob. Nabuhay ako ng 5 taon dito sa New York nang walang kasamang maid kapag nagpupunta ako ng grocery. Inis kong sabi kay Jacob. Well, iba na ngayon. Nandito na kami ni Ethan. Sabi niya saka ipinagpatuloy na ang pagkain. Daddy is right, Mom. We will go with you in the supermarket. Sabi din ni Ethan. Nagtinginan silang mag-ama saka ngumiti sa isa't isa. Napahilot na lang ako sa ulo ko. Talo na ako ng 2 to. Tinignan ko si Ethan pagkatapos ay si Jacob. Nakatingin din pala sa akin si Jacob na nakangisi. Mag-ama nga talaga kayo? Bulong ko. Wala akong nagawa kundi ang isama sila. Pero sa bahay pa lang, nagtatalo na kami ni Jacob. Is that what you want to wear? Tanong niya na pinasadahan ako ng tingin. Naka-sleeveless ako na blouse at maong shorts at pinarisan ko ng flat shoes.
What's wrong with my clothes? Tanong ko. Change your clothes and wear pants. Aniya. What? I will not change. Kapag hindi ka nagpalit ng damit mo, ako mismo magpapalit ng suot mo. Sabi niya sa medyo mataas na boses. Padabog akong bumalik ng kwarto at nagpalit ng damit. Nagsuot na lang ako ng black maong pants at long sleeve knitted blouse na stripe. O ayan, okay na? Tanong ko nang lumabas ako sa kwarto. Better. Aniya. Inirapan ko na lang ang binata. Let's go. Sabi niya saka na inakay palabas ng pinto si Ethan. We go in the supermarket together. Humiwalay lang silang mag-ama sa akin pagdating doon. Habang tinutulak ko ang pushcart, nilapitan ako ng manager ng supermarket at ilaga ko sa lalaking yun. May gusto siya sa akin kahit alam niyang may anak na ako and he doesn't care. Lumingalinga ako sa paligid at nagbabakasakaling nandoon na sina Jacob at Ethan pero wala pa rin sila. Hi Catherine. Bati niya sa akin. Inabala ko ang sarili ko sa pagtingin ng mga grocery items, trying to ignore this man. Good you're back again here in New York. I heard you take a vacation in your country. Aniya. Yes, tipid kong sagot. Itinulak ko ang pushcart at naglakad, pero sumunod pa rin siya. Hey, can you please stop avoiding me? I'm serious about you. Nilingon ko siya. I already told you before that I don't like you, okay? Singhal ko sa kanya. Tinalikuran ko siya pero hinawakan niya ako sa braso. Pretending hard to get, huh? Don't act as if you're a clean and respected lady, my dear. Did you forget that you're a single mom? You let the father of your son left you when he got you pregnant. Sigaw niya. Napansin kong marami nang nakatingin sa amin. Hiyang-hiya ako sa kasinungalingang isinigaw niya sa akin. Nakita ko ang isang kamay na humawak sa kamay ng lalaki at tinanggal ito sa pagkakahawak sa akin. Napatingin dito ang lalaki. Get your dirty hands out of my wife. Mariing sabi ni Jacob. Who are you? Sigaw ng kano. Inakbayan ako ni Jacob. Madilim ang mukha niyang binalingan ng lalaki. Tinanangamba naman ang kano nang makita ang mukha ni Jacob. I'm Catherine's husband, and I'm the father of Catherine's son. Stop telling lies, bro. I didn't left her when I got her pregnant. Mahinahon pero mariing sabi ni Jacob. Yumakap sa bewang ko ang anak namin at mukhang natatakot. Hinawakan ko sa braso si Jacob. Jacob, stop it! Ethan is here. Sabi ko sa kanya. Nilingon kami ni Jacob sa kamuling lumingon sa lalaki. Be thankful that my son is here. Mariin na wika niya. Nahalata ang galit sa mga mata. Namutla naman ang lalaki sa takot. Now, go and hide before I can hold my temper. Go! Sabi pa ni Jacob. Sa gulat ng lalaki ay nagmamadali itong umalis. Binalingan naman ako ni Jacob. Are you okay? Tanong niya. Tumango naman ako. Let's go and take what we need. Sabi niya. Binuhat niya si Ethan at isinakay sa pushcart. Hinawakan niya ako sa balakang gamit ang isang kamay niya at ang isang kamay naman ay pinantulak niya sa pushcart. Let's go. Nagsimula na akong tumingin ng mga kailangan sa kondo at hindi na niya ako iniwan. Matyaga siyang naghihintay sa akin. Nilalaro din niya ang anak namin para malibang at hindi mainip. Mom, I'm hungry. We'll eat in your favorite restaurant, anak. Sabi ko. Yay! I want baked macaroni, mommy, and pineapple juice. I also want Oreo cheesecake. Tuwang-tuwang sabi niya. Kinarga naman siya ni Jacob, saka pinisil sa pisngi. Is that all, my boy? Tanong ni Jacob. Yes, Dad. Tito Jason always give me that when we go in his restaurant. I can eat all that, right, Mommy? Tanong niya sa akin. Yes, my little Jacob. Napigla ako nang masabi ko ang isa pang endearment ko kay Ethan. Napatingin si Jacob sa akin. Little Jacob? He asked me with amusement in his eyes. Mommy always call me like that, Daddy. She said I really look like you. Madaldal na sabi ni Ethan. Tinignan ako ni Jacob. Sa kanya muling sinulyapan si Ethan. It's true, you really look like me. Because your mommy hated me so much before. Aniya. Jacob? Pigil ko sa kanya. Tinignan lang niya ako. Let's go. Sabi ko na makita kong naisakay na ng boy ang lahat ng pinamili namin sa kotse. Pagdating namin sa restaurant, sinalubong kami ng waitress at dinala kami sa isang bakanting lamesa. Hi, Ethan! Bati ng waitress sa anak ko. Hello, Ate Trina!
Ganting bati ni Ethan sa Pinay na waitress. Ngumiti ang waitress kay Ethan. Napatingin siya kay Jacob. Tapos sa akin, saka ulit tumingin kay Jacob. He's my dad, Ate Trina. Pagpapakilala ni Ethan kay Jacob. Oh, I see. You really look like Ethan, sir. Sabi ng waitress. Tumango lang si Jacob at ngumiti sa waitress. Ate Trina, I want to order my favorite. Okay, you, Ma'am Kathleen. Tanong niya sa akin. I want lasagna and fresh pineapple juice. Jacob, what do you want to eat? Tanong ko sa binata. Same what you order. Tumingin ako sa waitress. Nahuli ko siyang nakatingin pa rin kay Jacob. Trina, baka matunaw na siya sa kakatitig mo dyan. Sabi ko. Ay, sorry po ma'am. Nahihiyang sabi niya. Saka na nagbadaling umalis. Napapailing-iling na lang ako. Pagtingin ko kay Jacob, nakatingin siya sa akin. Hindi ka man lang nagselos na may ibang babaeng patingin-tingin sa akin? Tanong niya. Ha? Or should I get jealous? I'm not like you. Sabi ko saka siya inirapan. Catherine, my queen! Bati ni Jacob sa akin. Jason! Tumayo ako at yumakap sa kanya. Tuwang-tuwa siyang niyakap ako at binuhat pa ng kaunti. You didn't gain weight at all. Aniya. Of course. Sabi ko. Tito Jason! Sigaw naman ni Ethan. Tumakbo si Ethan at pumunta kay Jason. Sinalubong naman ni Jason si Ethan at binuhat din niya. My little boy. Tuwang-tuwang humalik si Ethan kay Jason. Napatingin ako kay Jacob at nakita kong madilim ang mukha niya. By the way, Jason, he's Jacob, Ethan's dad. Pagpapakilala ko kay Jacob. Tumayo si Jacob at naglahad ng kamay kay Jason. I'm Jason, one of Catherine's friend. Nice meeting you, Jason. Same here. Saad din ni Jason. Dumating na ang in-order naming pagkain. Tumakbo na si Ethan papuntang table. Maiwan ko muna kayo. Eat your food and enjoy. Sabi ni Jason. Humalik siya sa pisngi ko saka umalis. Mom, let's eat. I'm starving. Okay, sweetheart. Umupo na ako at inasikaso sa pagkain si Ethan. Slowly, Ethan. Bilin ko sa anak ko. He really like the foods here, huh? Sabi ni Jacob sa akin. Masarap kasi ang pagkain dito. Try your lasagna. Tinikman nga niya ang lasagna. What can you say? Ginuya muna niya ang pagkain bago sumagot. It's delicious, but I think mas masarap yung niluto mong lasagna sa bahay natin. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ng sauce sa gilid ng labi niya. Nabigla ako sa ginawa ko. Bigla akong binawi ang kamay ko at itinuon na lang kay Ethan ang paningin ko. Eat your food. Sabi sa akin ni Jacob maya-maya. Tumango ako. Saka na nagsimulang kumain. Nang matapos kaming kumain ay nagpasya na kaming umuwi. Nakatulog si Ethan kaya idinala muna siya ni Jacob sa kwarto. Nang may baba na niya ay sumunod siya sa akin sa kusina para tulungang mag-ayos ng mga pinamili. Who is Jason in your life? Your boyfriend? Tanong niya. Nilingon ko muna siya bago ko ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga pagkain sa fridge. I will not allow you to touch me again if Jason is my boyfriend. Sabi ko. Tinulungan niya ako mag-ayos ng mga pinamili. You didn't make any relationship with other men? Tanong niya. I have Ethan. Sagot ko. Nang matapos ay naghugas na ako ng kamay para ihanda ang lulutuin ko for dinner. I lost 4 years in Ethan's life. Aniya. Bumuntong hininga ako at humarap sa binata. And you have a lifetime to spend the rest of your life with him. Yes, you didn't saw him grow in my tummy. You didn't see him born. You didn't saw his first smile, first word, first crawl, first step, and so on. But you can see him now grow. Sorry kung itinago ko sa'yo ang anak natin. Yun lang kasi ang alam kong gawin noon para makaganti sa'yo. Nasaktan ako, Jacob, at wala akong ibang hinangad kundi ang makaganti sa'yo. Paliwanag ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin at hinintay pa ang iba kong sasabihin. If you want to take him away from me as my punishment, I will accept it, kahit sobrang masakit sa akin. But promise me that you will take care of him and love him more than I do. And find a good-hearted woman to be his stepmother. Sabi ko. My tears fell down on my cheeks. Nilapitan niya ako. What are you talking about? I will not take him away from you. Ikaw ang mommy niya at magiging mommy ng mga magiging anak pa natin. Sinalubong ko ang mga mata niya.
You will be my wife, Catherine. You will be mine forever. Aniya. Hinapit niya ako sa baywang, saka ako siniil ng halik sa mga labi. Tinugon ko ang mga halik ng binata. Nang binitawan niya ang mga labi ko, ay mahigpit niya akong niyakap. Kung hindi lang ako nag-aalalang baka magising si Ethan, I will love you right now. Aniya. Napatawa ko. Kumalas na ako ng yakap sa kanya. Inayos ko ang buhok niya sa harapan. You really look like our son, sabi ko, saka siya kinintala ng halik sa labi. Of course, I'm his dad. Aniya na napahawak pa rin sa bewang ko. Ngumiti ako sa kanya. Maya-maya pa ay kinuha na niya ang kaliwang kamay ko at isinuot doon ang singsing na binigay niya sa akin. Hinayaan ko siyang isuot ulit yon sa kamay ko. I am yours. I will be forever yours, love. Aniya. Isinuot din niya ulit sa akin ang kwintas. Nang maisuot niya yun, hinalikan niya ulit ako sa labi. I love you, Catherine. Aniya. Ngumiti ako sa kanya. I love you too, Jacob. Hinaplos niya ako sa pisngi. So let's get married here. Sad pa ni Jacob. Hey, not that fast. We need the blessings of our parents. And they need to meet Ethan first before we get married. Sabi ko. Tumawa siya sa kako ni Yakap. Let's settle all that quickly so we can get married. Aniya. Oo na po, tabi ka na dyan at magluluto na ako ng dinner natin. Magigising na maya-maya si Ethan. Nakangiting sabi ko. What will you cook? Adobong baboy, paborito din ni Ethan. I will help you. Tumango na lang ako at ilang sandali pa, ay nagsimula na siyang maghiwan mga kakailanganan ko sa pagluluto. Napakasaya naman ni Catherine ang sandaling iyon. Panalangin niya na sana ay magtuloy-tuloy na ang magandang samahan nila ni Jacob. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.